If Jesus did not rise from the dead, our Catholic faith, our Christian faith is useless, in vain, nonsense. Dahil nabuhay siyang magmuli, napagtagumpayan niya ang kahirapan, napagtagumpayan niya ang kamatayan, napagtagumpayan niya ang kadiliman, si Jesus ay buhay na buhay. In Jesus' resurrection, we are born to eternal life. That is the good news. You are not born for this world. You are born for eternal life. Ikaw ay nabubuhay para sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang resurrection, ang muling pagkabuhay ay patunay na kapag tayo ay mamatay balang araw, may pangalawang buhay, may panibagong buhay, may buhay na naghihintay, may panghabang buhay na kasama ang Diyos. Wala na siya doon sa pinaglibingan sa Kanya. Ang aga-aga pang pumunta ni Maria Magdalena at sinabi niya, naku, tumatakbo siya, kinuha nila ang Panginoon, wala na siya doon. Tumakbo din si San Pedro, tumakbo din si San Juan, mas mabilis pang tumakbo si San Juan. At nung makita nga nila, wala na nga doon. Mga minamahal na kapwa Katoliko, what is this good news? Wow! Takot ka bang mamatay? Hindi. Takot po ba kayong mamatay? No. Takot ka? Pakitingnan nga ng katabi mo. Sabihin mo, mamatay ka na. Mamatay ka na. Eh kasi kung ganito ang good news, na ikaw ay mabubuhay naman panghabang buhay, di paano pa naman? Matatakot ka pa bang mamatay? And away from this passage of life, then you will live forever and ever and ever. Then why will you be afraid to die? Why you afraid to die? So yung mag-asawa dito Easter ngayon. Sabihin mo sa misis mo, sa partner mo, honey, mauna kang mamatay Mauna kang mamamatay. Sino kaya sa atin ang mauunang mamatay? Sabihin mo sa nanay mo, Nay, ready na ako mamatay ka. Karirinig ko lang ng sermon ni Father. Mabubuhay kang magmuli. Sabihin mo yan sa pasaway mong anak, sana kunin ka na ni Lord. May buhay na walang hanggan. Takot kasi tayong mamatay. Tinatakot tayo ng demonyo na mamatay. Pangit ang mamatay. Yan ang kanyang panunukso para magpakasasa at magpaskasarap ka sa buhay. Tinatakot kanyang mamatay para ipakita sa iyo at bulagin ang paningin mo, i-darken ang pag-iisip mo para malimutan mo yung good news na ito. May pangalawang buhay. May buhay na naghihintay. Yung buhay na walang sakit, walang patlang, panghabang buhay. Si Jesus ay muling nabuhay. Christ is risen. Christ is alive. Resurrection is about tomorrow. The promise of tomorrow. Believe in tomorrow. We are Easter people. Laging panghawakan mo, may bukas sa buhay mo. Kapag may bukas sa buhay mo, may Diyos dyan.
May Diyos na nakalaan, may Diyos na nagtagumpay, may Diyos na nag-aabang, may Diyos kang pagtatawiran, may Diyos sa kalangitan. Yan ang kagandahan ng ating ipinagdiriwang na muling pagkabuhay na Jesus. We cannot be greater than Jesus. Mamamatay ka talaga. Hindi pwedeng hindi ka mamatay. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabihin mo ulit, mauna ka ha. Sabi ko mauna sa'yo. Kailangan may mauna sa atin. Na ako? Yeah. At pag dumating yung araw na yon, ang hindi lang natin tiyak kung kailan, saan, 80 years. at kung papaano ka mamamatay. Or 75. Pero mamamatay tayo I'm already 61 lahat. years old. Yan ang katibayan kung bakit ang All of pinakadakila, All of- Jesus na sinusundan natin, All of namatay people were dying. para mapagtagumpayan Tapos everything ang kamatayan sa mundong ito. magiging dust. My dear brothers and As- sisters, in this Easter, I prepare something so short You know. for this reflection. I will offer tonight 3 words that you will easily remember as part of the message. More than believing in afterlife, tingnan mo, gustong-gusto ko yung ginawang ito at sinulat ni San Juan. Nagmamadali sila. Maagang-maaga pa, tumatakbo sila at pumasok sila. Just these 3 words. Open, magbukas, run, takbo, enter, pumasok ka. The gestures of these holy people, Mary Magdalene, Saint Peter, and Saint John. The tomb is empty. The tomb is open. People of 2026, believe heaven is open and waiting for you. Kaya tayo magsasariwa ang pinakamaganda ng Kwaresma, kaya ka naghahanda ng 40 araw, kasi ang paghahandaan mo talaga, yung mga ngako ka ulit na itatakwil mo si Satanas, itatakwil mo ang iyong kasamaan, itatakwil mo ang kasalanan, at magpapahayag ka ng pananampalataya. That's the essence of 40 days of journey. So that come Easter, you will renew your baptismal promises. You will promise again to Jesus. You will promise again to the Lord. Open. Be open. The burial place of Jesus was open. The stone covering the burial place was rolled back. The tomb was wide open. And when they enter, when they see it's open, what do they see? Nung nakita nilang bukas, yan, may nakita sila doon sa loob. Opening up in spiritual life is not easy. Yung nag-o-open up ka, mag-open up ka. Mapikit ba kalooban mo, mag-open up ka. Mag-open up ka. Meron ka bang dinadala sa buhay mo, mag-open up ka. Asawa sa kanyang asawa, open up. Bakit ka nagkaganyan? Bakit mo sinasabi sa akin? Open up. Children to their parents, open up. Open up. Friends to best friends, open up. Christians with fellow Christians, open up. Catholics to fellow Catholics, open up. Opening up is a hard thing to do. Ang hirap-hirap magbukas. Very hard to practice.
Pero pag nagawa mo, nakapag-open up ka, it will lighten your life. Aalisin mo ang lahat ng pretensions mo. Lalong-lalo na kapag ang i-open up mo yung nakakasakit, yung nakakapagpatawad, yung aamin ka ng marami, doon lang nagiging light. Doon lang nalalighten up. Doon lang nagiging magaan ang buhay, being lightened up. Now you will understand why in this message of the Easter and the resurrection of the Lord, bakit kailangang buksan at bukas yung libingan na iyon. Amen? Open up. Pwede naman silang maglakad. Si Maria Magdalena tumakbo. Si San Pedro tumakbo. Si San Juan, bata-bata pa, tumakbo. Siyang unang nakarating. Meaning, Easter na naman, panibagong buhay na naman, act quickly, no daily-dally. Act at once. Walang silbi yung pagsasakripisyo mo ng 40 araw kung hindi ka aakto at magsisimulang muli. That's the meaning of running to Jesus. Karaka-raka, kaagad-agad, naging mabuti ka simula nung Kwaresma hanggang sa muling pagkabuhay. Ituloy-tuloy mo yan.